mga bayarang DDS vlogger mo. Ayan, magandang hapon po sa inyo lahat mga pre. Ayan tayo po ay nandito ngayon sa Bingador. Ayan. Siyempre mga pre, no? Kasama natin ang ating partner ngayon na si Virador Tikwa. Ayan. Yes, partner. Ayan, sa lahat ng mga viewers natin dyan. Hello, hello mga ka-Bengador. Magandang hapon po sa lahat. Ayan, so eto na naman tayo mga pre at pag-uusapan natin yung mga maiinit na balita ngayon. Nako, lalo Naku, na partner, ano ba yung mga maiinit na balita mo dyan, partner? Mukhang marami kang baon dyan. Nako, alam mo ba partner, itong parang nagbabalik na naman itong ingay ng impeachment laban dito kay Sara Duterte. Siyempre, yan yung isa na pag-uusapan natin ngayon. Yun. Yan mga gusto natin pag-usapan, yung mga ganyang klase ng issue, di ba? Ganyan yung mga masarap benggayin yung mga paparating ulit, di ba? Yung mga masisilayan natin muling angas. Yan yung, kung may angas talaga, yan yung masarap bembangin. Benggahin. Nalilito. Iba yung bembang. Oo, kapatid niya yung mambebembang Nalilito. Ano pala? Bengador pala. Yun yung masarap benggahin. Bengador. Diba? Si Sir Glenn kasi topic kasi kanina ng ano. So anyway, ayan magandang hapon po sa inyo lahat. Sa mga bagong pasok dyan. Ako nga po pala, si Ballpoint Man at si Jinggoy Estrada. Jinggoy, si Tikwa. Virador Tikwa. Virador Tikwa ako. Baka malito kayo hindi po ako yung makukulong. Ay, hindi ba ikaw yun? Iba po yun. Ano po yun? Gay po yun gay, ano yung guy. Nako, akala ko kasi ano. So anyway, eto na. Handa ka na ba sa ating topic ngayon? Pag-usapan na natin to at mukhang marami nang nag-aabang dyan. Ako tatanungin mo, partner, handang-handa na ako nung nakarang araw pa. Naku. Oo. Dahil nga dito sa pagputok nitong usapin, 'di ba, ng panibago di umano panibagong issue ng impeachment, 'di ba, ni Sara Duterte. Okay. 'Di ba? So anyway, ano tayo, no? Meron tayong unahin muna natin bigyan ng reaction itong yung itong may nunal sa mukha. Sino ba yung partner? Mukhang hindi naman malas yan baka mamaya malasin tayo hindi dyan. Naman. Tao sa may nunal sa mukha na yan. Tao to pero mahilig humigop ng budget. Inigop niya yung pera na para sa flood control sana, no? Naku po. May idea ka na ba sino to? May idea ka na ba sino to? Wala, partner. Pero tignan natin kung sino yan, kung sinong ano mo na yan kung sino yung ilalathala mo dito. Oo, eto na. Wag na po natin patagalin. Ito po, bigyan po natin ito ng reaksyon. Ngayon, kilala mo na. Nako, oo nga. Kilala ko na. Ito yung multi sipsi pera ng ng kwarta ng taong bayan. Tama. Diba? Grabe. Bakit sa kanya yung yung salitang sipsi pera? Sumisip ng pera Totoo yan. Pero syempre, ano ba yung update ngayon laban dito about dito sa Sara Diskaya na to? Ayan So, panoorin natin to at bigyan natin ng komento. Ayan okay, partner. Para klaro. Sige. Hinahanap na ng mga pulis si Sara Diskaya at iba pang dawit sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Live mula sa Pasig City nangungun sa balita si Brian Castillo. Brian, wala pa namang warrant of arrest laban kay Sara Diskaya pero tinutugis na siya. Tama ka, Jiggy, wala pang arrest warrant kaya labas ng korte laban kay Sara Diskaya pero nag-deploy na ng intelligence at tracker teams ng PNP. Additionally sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos. Yan para hindi na naman makatakas si Diskaya oras na mailabas na yung arrest warrant laban sa kanya. Teka lang. Diyan muna tayo. Anyway, ano ba yung, ikaw muna mauna, ano ba reaction mo dito sa
Etong si Diskaya, nasa Pilipinas pa ba to? Nasa ibang bansa na? Actually, partner, no? Actually, itong issue na kinasasangkutan ng Diskaya, yung di umano, ay talagang pinris asset na. So sa tingin ko, partner, mahihirapan sila na makaalis agad ng bansa. Kasi nagkaroon ng nagkaroon ng freeze asset sila at inano na agad yung kanilang pasaporte, okay? Hindi na sila makakapag-travel. So sa makatuwid, partner, kung sila ay dadaan sa backdoor, malamang sa malamang ay meron tutulong sa kanila. Pero mismong ang ating mahal na Pangulo kasi, partner, ang nagsabi na na dakpiin na itong mga Diskaya na ito. Ito ay kailangan ng masabat, makulong talaga. So anyway, para sa akin naman, itong mga Diskaya na to talaga, dapat lang talagang makulong kasi ang kakapal na mukha, di ba? Imagine kung ito yung nanalo nung nakarang eleksyon, grabe. Magkakaroon siya ng syempre, magkakaroon siya ng maraming koneksyon. At lalo itong magnanakaw kung nanalo. At mabuti na lang natalo. Diba? So si Pangulong Bongbong Marcos na po, yung nagsabi talaga na hanapin na po itong si Diskaya. Diba? O kung saan man ito nagtatago, baka sa ilalim ng inyong higaan, baka nandyan yan. So, pinapahanap na po ng Pangulo. Diba? Yes. So, ang ating Pangulo, mga pre, ang ating Pangulo talaga, seryoso po sa kanyang ginagawa ngayon laban dito sa mga korupsyon about dito sa flood control na to, 'di ba? So marami po yung talagang tinatamaan dito. Yung iba mga kaibigan pa ng Pangulo, pero sabi nga ng Pangulo, walang kaibigan dito, 'di ba? Pag ikaw ay nagkasala, kailangan kang managot sa batas. Totoo naman, partner. Kasi walang rito mismo ang Pangulo na nagsabi, wala nang palakasan dito, wala nang kalyado rito, wala nang sisinuin itong bagong Pilipinas. Diba? At publiko ang nakaalam niyan, publiko ang sinabihan ng ating mahal na Pangulo niyan, noong time na yan. Kaya dapat lang talaga, partner, na ito, kung sino man ang nagkukubli dito sa mga Diskaya, naku, palabasin nyo na dahil maniwala kayo sa hindi, mayroon rin kayong kalalagyan sa oblo. Pag kayo ay di ba, na patunayan na nagkukubli ng mga ganitong klase ng kriminal. No? Ako tahasan ko nang sasabihin to, partner, na may mga ebidensya na kasi Di ba? May mga ebidensya na, matibay ang ebidensya, nakakickback sila, umamin sila. So, meron na tayong karapatan na sabihin sa publiko na sila talaga ay kawatan at nagnakaw sa kaban ng bayan. Wag po. Diba? Kung sino man po, alam ko siguro may tumutulong talaga dito. Imposibleng wala, di ba? Imposibleng wala. May papayo ko lang sa inyo. Papayuhan ko muna itong tumutulong dito. May papayo ko lang sa inyo. Wag niyo nang tulungan yung isang basurang tao na sumira sa ating bansa. Dahil parumal-dumal kasi yan, partner. Dahil sa kanilang pagnanakaw. Sa pera ng taong bayan, maraming mga Pilipino yung namatay dahil sa baha na yan. Alam ko binabayaran kayo ng mga tao na yan para tulungan kayo. Hindi niyo ba nakikita na itong mga pera na to na binabayad sa inyo, pera ito ng taong bayan? Hindi niyo ba nakikita? Nagdahil sa pera na to, maraming namatay? Di ba? Di ba? Totoo yan, partner. I agree. Kasi, yung yung walang kapatawaran yung ginawa nitong mga Diskaya na to. Especially itong flood control issue na ito. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng patong-patong na problema ang ating gobyerno at ang bansang Pilipinas ngayon. Problemado tayo sa baha. No? Number one yan, problemado tayo pag may naririnig tayong papasok na bagyo.
Dahil alam natin magbabaha eh. Dahil saan? Dahil sa mga katarantaduan, kagaguhan na pinagagagawa nitong mga sabuatan ng mga pordaboy, sabi nga ng Pangulo, di ba? Kaya dapat talaga mga kababayan, no, sa lahat po na manonood, dapat hindi na natin itolerate yung mga ganitong klase ng krimen na nangyayari sa ating gobyerno. At eto nga, tulungan natin ang ating mahal na Pangulo, di ba? Na kalabanin ang mga tiwali sa gobyerno upang malinis na po ang ating pamahalaan laban sa korupsyon, di ba? So, anyway, tuloy pa natin itong balitang ito. Na isa pa ng reklamo laban kay Diskaya at siyam na iba pa sa Digos Regional Trial Court noong Biyernes. Ang korteng yan ang maglalabas ng arrest warrant kung sakali mga reklamong malversation of public funds at naglahat ang sinampa kay Diskaya. Nagugat yan sa 95.5 million pesos sa Ghost Flood Control Projects sa Jose Abad Santos sa Maya, Davao Occidental. Jiggy, pinagtingnan ng PNP ang pakikipag-ugnayan sa NBI, Bureau of Immigration, Philippine Coast Guard, airport authorities at local government units para matunton ang mga Diskaya. Pinalito na rin ang mga barangay at mga watch group para makatulong din sa pag-monitor. Jiggy. At Brian, meron na bang reaksyon ng kampo ni Sara Diskaya dito sa isyong ito? Jiggy, iginiit ng kampo ni Sara Diskaya na hindi raw siya nagtatago. Itinanggal nila ang Ghost Project ang kanilang proyekto doon sa Maya, Davao Occidental. Ayon sa abogado niya si Attorney Cornelio Samaniego, nagkaroon daw ng problema ang construction dahil sa bagyo at baha. Nagsagawa raw siya ng repair matapos sa mga kalamidad. Pakinggan ng pahayag ni Attorney Samaniego. With all due respect to our they call this the Philippine National Police, nire-respeto namin yun. But unless and until may warrant of arrest na inilabas ang korte, yung RTC Digos Court, wala naman sila magagawa dyan eh. So kung magbuo sila ng team, it's up to them, we respect that. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. So, ayun mga pre, no? Kita nyo naman, sa balitang ito mga pre, itong si Diskaya, marami na pong hindi lang po PNP yung naghahanap, hindi lang po yung Pangulo yung nagpapahanap. Kahit po tayo ng mga normal lang ng mga Pilipino, hinahanap po natin si Diskaya, baka sakaling matsambahan nyo sa mall, makita nyo, picturean nyo agad, isend nyo, di ba? Para para matuldukan na po yung problema at hindi na po makagala pa yung mga taong wala nang bilang. Ha? Wala nang bilang. Yung mga tama partner. yung mga magnanakaw na yan, dapat nabubulok na yan sa kulungan. Diba? Kasi masakit po sa mata. Ha? Masakit po sa mata na makikita natin malaya sila. Tapos, habang gumagala yung mga yan, pera natin yung ginagamit. Diba? Ang kakapal na mukha, ang kapal ng nunal mo, Sara Diskaya. Ha? Alam mo, Sara Diskaya, nagsisi talaga ako. Ha? Na nakilala kita. Nagsisi ako na nakilala kita. Isa ka palang basura, sa totoo lang. Bakit? Sinira mo ang Pilipinas. Sinira mo ang buhay ng mga Pilipino. Ha? Kung hindi sana kayo gahaman sa pera na yan, di sana, di ba? Yung baha na yan, kahit alam naman natin, hindi talaga kayang pigilan yung baha. Pero at least, yung mga flood control projects na yan, sana matino at matibay. Pero ang kapal ng mukha mo, simula sa partner mo, ang kakapal ng mukha nyo, hindi ko kasi channel to no? So, partner, ito. Ako sa'yo. Partner. Ang gusto ko ring i-highlights dyan sa balita na yan, itong pagtanggi ng Diskaya dito sa dito sa tawag dito sa project di umano nila yung Ghost Project sa Davao. Diba? Occidental. Ang sarap pitikin nung nung nunal eh. Nanggigigil ako. Sige, tuloy partner. Talaga yung pupunteriyahin mo no? Tuloy. Kasi partner bakit ka magsisinungaling? 'Di ba? Kung hindi naman ka panipaniwala yung pagsisinungaling mo. Kasi bakit ka paniniwalaan ng tao kung from the very start hindi ka na credible para paniwalaan? 'Di ba? Yung mga ganitong klase ng tao, partner, ito yung mga taong sinasabing makakapal ang mukha. 'Di ba? Yung hindi na tinatablan ng kanilang konsensya.
Diba? Real talk yan, mga kababayan. Ito po, yung mga ganitong klase ng tao, ito yung dapat na nararapat sa dapat nilang paglagyan dito po sa Oblo. Eto, diba? may ano daw, may breaking news daw. Totoo man ito, hindi ko pa nakikita yung balita, basahin natin. Ballpoint, breaking news, nasa NBI na si Sara Diskaya, susuko na daw siya. Alam mo, mas maganda sumuko ka na lang, Sara Diskaya. Ha? Sumuko ka na lang at harapin mo yung mga problema na ginawa mo dito sa ating bansa. Diba? Diba? Wag mo nang pahirapan, please lang. Wag mo nang pahirapan yung kapulisan, taong bayan. Ha? Wag mo nang pahirapan. Kasi kung hindi mo gagawin yung pagsuko na yan, ha? Pag nakita ka na mga galit sa'yo, diyan sa labas, yayakapin ka nila ng mahigpit sa leeg hanggang maging violet yung mukha mo. Ha? Kaya mas maganda yan, sumuko ka na lang. Kung totoo man ito, hindi ko pa po nakikita yung balita. Binabasa pa lang po natin. Okay. So, sige. Sa GMA7 daw. GMA7 daw. So, tingnan natin. Ano mo nga yan, partner? Nang makita natin yan. Kasi, eto partner, yung isa sa mga talagang nagpahirap sa bayan to, itong mga Diskaya Kasi sila yung talagang malaki ang rito, percentage na nakukuha. Sila talaga. Kasi sila yung nagbabudget ipagpalagay na natin mga kababayan sa partner. Ipagpalagay na natin nakakakuha ng porsyento yung mga kongresista sa kanila na for the boys nga na tinatawag. Pagpalagay natin 20% for the boys, 80% sa kanila. O ipagpalagay na natin 40%. Syempre maraming maghahati-hati yon for the boys nga So ito 60% automatically sa Diskaya to. Diba? So, yung Diskaya, sila talaga ay umaman. Kasi, bakit po? No? Iniiwan nila agad yung proyekto. Hindi tinatapos. Diba? Kung may tapusin man, diba? Yung substandard, kung tawagin, hindi matibay. Diba? Kagaya nung proyekto ni Digong. Proyekto ba ni Digong yon partner? Yung tawag dito, nagiba. Diba? Dahil substandard yung pinuntahan ni Pangulong BBM. Pero alam mo, dapat, kapag itong si Sara Diskaya, dapat dapat yung mga kanyang ninakaw, ibalik niya sa gobyerno. Diba? O alam na, tulad ng mga sasakyan na yan, alam naman natin na siguro nasa kamay na ng gobyerno yun. Pero alam ko meron pang mga ari-arian yan na hindi pa po natutuklasan ng gobyerno. Diba? So sana po, yun ay mag-initiative na sila na ibalik na ito sa taong bayan, di ba? Kasi grabe na. Grabe na yung hirap ng Pilipinas ngayon. Number 1 problema ng ating bansa ngayon, baha. Di ba? Totoo. Korupsyon, baha. Diyan po tayo nagkakaproblema. Sino po apektado dito? Yung mga yung mga tayong mamamayang Pilipino, partner. Tama, diba? Hindi naman sila yung kasi sila marami silang pagkukuhanan ng hanap buhay. Paano yung mga nasa ibang panig ng bansa ng natin, 'di ba? Ng Pilipinas, yung mga nasa bundok, 'di ba? Lalo na yung mga nasa baba ng bundok. Na binabaha talaga. Swerte ka na lang, partner, kung sabihin nating magkaroon ka ng maayos na tirahan, 'di ba? Paano yung mga iba na walang kakayanan, nawa-wipe out ng bahay yung kanilang mga bahay dahil sa mga katarantaduhan pinagagagawa kagaya ng Diskaya at ng mga kasabwat nila, 'di ba? Tulad ng ginagawa nila Zaldico. Tama. 'Di ba? So, ito kailangan mapunta talaga ito, partner, sa sa dapat na mapuntahan, which is, 'di ba, maibalik sa gobyerno yung ninakaw nila. Tama. 'Di ba? Siyempre, sana naman yung payong na yun, akin na lang yun. Mahal ba yung payong, partner? Mahal yun. Ayoko na sasakyan, payong lang. Siyempre, pag maulan, magagamit natin yun. Di ba? Kaso nga, partner, di ba, baka mamaya, yung payong na yon malaki pala halaga. O baka mamaya, ma-grab ka din yan. Masira. Maisip sa grab. Masilip ka rin.